Welcome sa ating video, no. So ngayon ay nasa site tayo. Bali itong site na to is matagal lang naiwan, mga 3 years ago, according sa mga nagtrabaho dito. So niniyahan tayo ng ating kaibigan na pumunta dito, bisitahin kung meron ba daw talaga yung laman ng kanilang operation dati. So bali, ang kanilang dig spot is nasa around 17 feet na raw ang lalim. So ito pala yung mga mga bato-bato na malaki ang nanggaling doon. Ang nangyari sa kanilang operation ay solid to. Baga bitak-bitak na lang ba dito. Solid to sila. Bitak-bitak na lang. So from the top hanggang sa 17 feet solid yung malaking bato. Baga talaga boulder na malaki ba. Tapos tinanong ko sila, bakit dito kayo nag-operation? Ano bang naging basihan ninyo? So sagot naman nila, dito daw kasi yung detection ng ILRAD. So kaya napagtanto ko na baka sila, na-decoy sila ba, kasi marami daw kasi detection na nangyari. May raw sa ibabaw ng bato, may katana. Sa pangalawang layer ng bato may may banga. So pero wala silang nakita. Yan, ito lang yung mga nakita nila, puros malalaki. So yung ibang mga bato dito is nandun na sa unahan. So naging masukal na rin yung paligid, dulot nga ng napag-iwanan na. Pero tinanong ko yung nasaan yung banda yung malaking puno dito na malapit. So binanggit niya dito raw banda, yan dyan banda, mga isang malaking puno na patay na. Pero nung dito daw sila, nang dating lang dito, napakalaking puno raw yan. So ang compass orientation natin, mga kaibigan, compass orientation natin galing dito sa sa spot nila, nasa east-west alignment. So east doon na may kahoy, west dito. So tinanong ko kung ano yung nakita nila dito. Ang sabi nila, may pormang parang agila daw na malaki ba, na may parang may pinoprotektahan sa ilalim, na nakayuko sa ilalim, sa ibaba niya. Kaya dito sila nahukay. Kasi naka arrow daw, naka V daw yung yung nguso pa ilalim. Doon sila nagukay. Kaya sabi ko, nadikoy talaga kayo. So kung agila ang nakita nyo, hindi dito yung dig spot nyo dapat. So sinukat natin, try natin na identify yung distance niya. Nasa mga 3, 6, 9, 15, 21, 24, sa 33 feet galing dito yung yung distance. Kaya medyo may idea na tayo kung saan yung posible na dig spot. Sa akin, pag ganito mga kaibigan, na may agila kayo, huwag kayo agad-agad na operation kung saan yung kasi mali kasi yan. Kung ang karamihan kasi, kung saan raw nakatungo yung ulo, nakatingin, doon daw yung yung dig spot. Medyo mali yan kasi
ito isa sa patunay na gano'n na nangyari pero walang nakita. Pero I believe na ito ay konektado sa bunker to. Kapag ganun ang nakita natin, bunker talaga, may bunker dito. Tsaka halata naman kasi karamihan sa puno dito mga mulabi. Oo. Kaya may bunker to. So, kaya medyo daw, sa 15 feet daw na nila, medyo hindi na sila makakahinga. Ayan. So, malapit sa bunker ang dig spot na to. So, I think nasa nasa kung nila, kinontinue nila, I think matatamaan ng ang bunker. Pero walang laman dito. So, try natin kung ano ang posible na laman doon sa kahoy. Kasi nandun na yung suspetsa ko eh. Base sa compass orientation at saka may given tayo dito, given marker, compass orientation saka distance nila. Sige ba? Puntahan natin mga kaibigan. So pagpatuloy natin So ito yung puno pala patay na. Bali, pero sabi nung yung may-ari is na daw to, yung pangalawang sibong na ba kasi napatay yung una, yung mother na puno niya. Tsaka ito yung sumibong. Tsaka pinatay nila ulit. Pero ito daw yung still yung eksaktong lokasyon ng puno. Tapos yung possible possible spot natin, titingnan natin is nasa 315 tayo. Target tayo muna sa 315. So dito balik pala tayo dito. So ano yung distance natin na so atin na lang lakbayin ito sa 315 galing sa puno. So babalik tayo, halos magkatapat lang sila. Ayan, so west side at ito post 315 dito. Subukan natin kung anong meron dyan. Sige. So ito na yung lokasyon ng 315 dito. So galing dun sa puno, 315 tayo dito. Subukan lang natin kung mayroon bang laman o anong So may dala tayong Japanese one to check kung tama ba ang ating pinuntahan. Ayan, kita niyo ba? Ayan. Ayan. Proceed tayo. Ito. Ito lang. Medyo maliit. Maliit lang. So, posible may laman. So, ang mangyayari na lang dito ay test dig natin to kung meron ba akong nasa tamang shaft ba yung dito na spot. So kasi actually nasa perimeter na tayo eh. Nasa perimeter. Ang tanong na lang kung tama ba to, no? So kailangan siya test dig natin para malaman natin kung meron ba talaga. So by the way, hindi ko na lang pinakita yung kanina, may nagsurvey ako kanina. Pinutol ko na lang muna. Ang sinurvey ko yung possible layout ng bunker, no? So dito, galing pala dito, doon daw may tubig daw doon. So galing doon patungo dito hanggang doon, straight yung layout ng bunker. At saka may mga chamber na kita natin mga 3. Isa may laman, ang pangalawa walang laman. Tsaka pangatlo meron pero may bomba, no? Tsaka dito din yung ang una.
So ito yung layout patungo dun. Mga doon ang ano, ang layout ng bunker kasi ano to, north south alignment na ito, patungo dun yung direksyon ng ano, ng patungong north ang direksyon ng bunker. So yun lang muna. Sa hopefully may konting nag-enjoy kayo at saka may konting natutunan na wag basta-basta magukay na gamit lang ang yung detector ba, yung mga ganito, no, wag basta-basta magukay na gamit lang yung mga ganito. Baga tingnan natin kung ano talaga yung mga given markers at saka layout. Sige, saka na-prove naman natin, may idea tayo na dun sa puno galing dito sa kanilang hukay is naka-cross line alignment. So yan isa sa mga basehan na natin na posibleng may laman, no, ang area na to. Saka nakita din natin na doon base pa lang sa marker na nakita doon is ano na, kita natin na may bunker, no. So medyo hindi advisable na galawin tong ano so na ano, sa akin lang kasi bunker bakit pa tayo mag aksaya ng panahon na halos imposible ito makuha to, itong ganito. Pero lang siguro kung may marami kayong pera at saka mapinance, no. So yun lang, salamat.